Mapagpalang araw po. Minsan na naman, ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Tayo po ay nagbabahagi ng Ebanghelyo ng ating Panginoon, Yeso Kristo. Ngayon, baka may tanong ninyo, bakit ako nagbabahagi? Mas maganda na ito kaysa magbahagi ka ng droga. Di ba, kaibigan? Ang droga, wawasakin ka. Pero ang Ebanghelyo ni Jesus, isasahayos ka. Kung durog ka ng droga, aayusin ka ni Jesus. Kaya mas mabuting magbahagi na lang tayo ng Ebanghelyo ni Jesus. Amen? Amen. Siyempre, amen dyan. Meron po tayong kasama, baka akala nyo wala. Ayun. Tumatakbong kapitan, kumakaway. Okay. Tingnan po natin ang Biblia. May Biblia po akong dala, kalahati lang, New Testament, kaya manipis. Pero bago tayo aabante o magpapatuloy sa pagbubulay ng Ebanghelyo, tayo muna'y lalapit sa luklukan ng biyaya ng Diyos upang siyang gumabay sa bawat isa sa atin. Panginoon Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat, minsan pa, samahan mo po kami ng aming pag-aaral ng Ebanghelyo. Buksan ang puso't isip ng bawat isa upang aming paginabangan ang iyong turo at aral. Sa ngalan ni Jesus, amen and amen. Okay? Okay, nais lang natin, ano? Ngayon, yung Ebanghelyo ni Jesus, yan po yung mahalaga. Ano? Sapagkat sa buhay natin ito, ang kailangan natin si Jesus. Kaya si Pedro, ang kanyang pinangaral noon, sa Gawa 5, at araw-araw nagpupunta sila sa templo. Yung sila Pedro, Apostol Pedro, yung grupo niya, yung 12. Sa sila nagpupunta araw-araw, templo, at sa mga tahanan. Pinupunta nila araw-araw, templo at tahanan. Ibig sabihin, bahay. Siyempre, may tao yun. Alang na mapupunta sa tahanan na walang tao. Kasi sa templo, sigurado may tao yun. At dohoy nagtuturo at nangangaral tungkol kay Jesus, ang Kristo. Ipinakikilala nila, sila grupo ng Pedro, itong si Jesus. Itong chapter 5 ng Gawa, si Jesus dito nasa langit na. Kasi sa chapter 1 ng Gawa, doon umakyat si Jesus sa langit after na mabuhay siyang maguli sa mga patay. Okay? Kaya nasa langit na. Kaya sila naman, ang ginawa nila, nang sila'y masangkapan ng Espiritu Santo ng panahon ng Pentecostes. Nangyari yon, ng panahon ng Pentecostes, sila'y nasangkapan ng Espiritu Santo. Kaya magbuhat noon, sila'y naging matapang at nangaral sa templo, mga bahay-bahay, upang magpatotoo sila sa mga tao na si Jesus ang tagapagligtas. Amen.
Kasi, ang mga tao noon, naghahanap sila ng tagapagligtas na darating. Hindi nila alam na si Jesus nang dumating, siya ang tagapagligtas. At hindi matanggap ng tao noon na si Jesus tagapagligtas. Kaya, ang mga apostol ngayon, sila yung nangangaral, sinasabi sa mga tao, araw-araw, itong si Jesus, na pinanganak ni Maria, na nangaral ng 3 taon, at sininti siya ng kamatayan, at nabuhay na maguli sa mga patay after 3 days. Siya ang tagapagligtas, ang Kristo. Kaya yan po ang kanilang pinangangaral sa panahon nila. Oh, yan ang pinangangaral nila sa kanilang panahon. Oh, tingnan natin. Sa Gawa 3:15, sabi, pinatay ninyo ang pinagmumulan ng buhay. Ngunit siya'y muling binuhay ng Diyos at saksi kami sa bagay na ito. Oh. Sino tinutukoy dito? 16. Ang kapangyarihan sa pangalan ni Jesus ang nagpagaling sa lalaking ito. Si Jesus ang tinutukoy nila. Si Jesus. Wala nang iba. Walang nang iba. Kaya siya po ngayon ay pinakikilala sa mga tao. Ang ating Panginoong Jesus ang tagapagligtas. Tingnan naman natin si Pablo. Sino kanya naman sinasabi? O ano kanya sinasabi? Oh. Sa unang Korinto 1:23, ngunit ang pinangangaral namin si Kristo ang ipinako sa krus. Si Pablo naman ito, yung grupo ni Pablo. Sino pinangangaral nila? Yung ipinako sa krus, si Kristo. Pareho lang, kaibigan. Ang pangangaral ni Pedro, yung grupo niya, at yung grupo ni Pablo. Oh. Yung sabi ni Pablo, ngunit ang pinangangaral namin si Kristo ipinangako sa krus. Oh, isang katitisuran sa mga Hudyo at kahangalan para sa mga hentil. Para sa mga tao noon, mapahudyo ka, mapahentil ka. Kahangalan, kabaliwan lamang ang ginawa ni Jesus sa krus. At hanggang ngayon, sa panahon natin, may mga reliyon. Hindi naman si Jesus ang ipinako sa krus eh. Kamukha lang niya. Hanggang ngayon, present time. Kaya sabi ni Pablo, kahangalan. Mapahudyo ka, mapahentil ka. Pero, sa mga apostol, hindi po kahangalan niya. Kabutihan niya. Eh kung wala pong Jesus na namatay sa ibabaw ng krus, eh sino tutubos ng kasalanan natin? Eh lahat tayo nagkasala. O, tingnan natin sabi ni Pablo. Sa Roma. O, basahin ko. Roma 3:23. Anong sabi? Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang dapat paningin ng Diyos. Paano mo bayaran ang kasalanan mo kaibigan? Kung Jesus na namatay. Paano? Meron ka bang alam? Sige. Comment nyo. Kung meron alam na parahan para bayaran ang kasalanan ninyo. Mag-comment kayo. I-comment nyo kung meron. Oh, sabi pa ni Pablo.
si 5 ng Roma. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa ating noong tayo makasalanan pa. Yes, dati tayo'y mga kahaway ng Diyos. Ngunit ngayon, tinatanggap na niya tayong mga kaibigan alang-alang sa pagkamatay ng kanyang anak na si Jesus. Kaya tiyak na ang pagkaligtas natin sa pamamagitan ng pagiging buhay ni Jesus. Nakita ninyo? Dahil makasalanan tayo, anong sabi ni Pablo? Kahaway natin ang Diyos. Tayo yung kumakahaway sa Diyos, samantalang ang Diyos, hali kayo, hali kayo. May problema kayo, hali kayo. Tumawag kayo at sasagot ako. Pero ano ginawa ng tao? Ginagawang kahaway ang Diyos. Ito nakasulat. Nang dahil sa ating mga kasalanan. Yung kasalanan kasi, yan ang rason. Bakit magagalit ang Diyos sa atin? Yan gusto ng Diyos. Hindi. Alam niyo po, di ba nilikha tayo ng Diyos? Na nilikha tayo ng Diyos, eto may batas na binigay ang Diyos. Itong batas na binigay ng Diyos sa atin. Sa Efeso 2:10, tayo kanyang nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Nilalang sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesu Kristo. Upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Sinabi ba ng Diyos, silahan mo ang buhay mo sa masama? Hindi! Ilahan ng ating buhay sa gawang mabuti. Na itinalaga na ng Diyos para sa atin noong una pa man. Sa pagkalikha sa atin, binigyan tayo ng batas ng Diyos ng buhay na binigay niya sa atin. Ilahan natin sa gawang mabuti. Bakit tayo nagkasala? Sabi ni Pablo, kasi nga hindi natin ginawa yung gusto ng Diyos. Dahil hindi natin sinunod ang kagustuhan ng Diyos. Anong nangyari? Lahat tayo nagkawindang-windang sa kasalanan. Yan ang sabi ni Pablo. Lahat tayo nagkasala. Hindi tayo karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Kahit naman sa simpleng bagay, halimbawa, may mag-asawa, may anak. Yung isa, walang ginagawa, kundi sa mabuti, makikita ng magulang, puro mabuti. Yung isa, gumagawa ng kawalang yan. Sa tingin nyo ba, sino karapat dapat sa paningin ng magulang? Yung bang gumagawa ng mabuting anak o yung gumagawa ng masamang anak? Ganyan lang po. Kaya po tayo lahat nagkasala kasi na, imbis na gumawa tayo ng mabuti, anong ginawa natin? Masama. Oh. Efeso pa rin. Yung minasa natin, di sa punta tayo sa 2:1. Noong unay, patay kayo. Kita nyo? Patay kayo. Yung kausap ni Pablo, sinasabi ni Pablo, oy, kayo mga kausap ko ngayon, mga patay kayo. Noong una, patay kayo. Pero kung gumawa ng mabuti yan, sasabihin ba ni Pablo na mga patay kayo? Hindi. Kasi nakita ni Pablo ang gawa ng tao noon sa panahon niya. Kaya sinabi niya sa kanila ay, nung unay, mga patay kayo. Noong kanyang napangaralan ng mga taga-Efeso. Bakit?
dahil sa inyong pagsuway at mga kasalanan. Sinuway, yung utos ng Diyos na gumawa ka mabuti, hindi nila sinunod. Di ba sinuway yun? Kaya may mga magulang ngayon sa lupa, sabi, itong anak ko ito, masuwayin talaga ito eh. Di ba may ganyan? Baka kayo kaibigan nanonood ng video, baka may anak kayo ganyan din ang ugali. Masuwayin. Sakit ng ulo. Parang ikaw ang nagdadala kung mamatay ang tatay mo, ikaw ang rason bakit namatay sila. Dahil pasaway ka. Ito nakita ni Pablo sa mga tao taga-Efeso. Kayo, sabi niya ng mga aral siya. Mga patay kayo kasi sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Kaya sa panahon nila Pablo, ang ipinangangaral isa lang. Sino? Si Jesus ang Kristo. Ibig sabihin, siya ang ating kailangan. Siya ang ating tagapagligtas. Ibig sabihin po ng Kristo, tagapagligtas. Pinatay ninyo ang tagapagligtas, sabi ni Pedro sa kanya mga kausap, na binuhay siyang maguli ng Diyos sa mga patay. Salamat! Merong Jesus na pinadala ng Diyos sa lupa upang siya po ang tumubos, magdusa, maghirap hanggang mamatay sa ibabaw ng krus sa Kalbaryo. Anong sabi ni Jesus? 6:38, sapagkat ako'y bumaba mula sa langit. Hindi naman bababa si Jesus mula sa langit kung tayong lahat ay matino. Kung lahat tayo sumunod na tayo antimano, gumawa lang ng mabuti. Dahil sa hindi natin paggawa ng mabuti, tayo nagkasala. Kaya sabi ni Jesus, ako'y bumaba mula sa langit. Sapagkat ako'y bumaba mula sa langit upang gawin ang kalooban. Sapagkat ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang kalooban ko, kundi ang kalooban na nagsugo sa akin. Sinugo upang siya'y magdusa, siyang pahirapan, at mamatay sa ibabaw ng cross dahil sa ating mga kasalanan. Yan ang rason bakit sinugo siya. Kaya nung nangangaral sila Pedro, sila Pablo, wala silang iba pinangangaral, kundi itong si Jesus ang tagapagligtas. Ang problema lang, pinadala na yung tagapagligtas, hanggang ngayon ayaw nyo pantanggapin. Hanggang ngayon binabaliwala pa rin ninyo. Ano? Kaya yung kasalanan nananatili. Ayaw niyong itakwil ang kasalanan. At sabi nga, binibaby ang bakterya. Kaya mag-alcohol kayo para mamatay ang bakterya, sabi. Kaya nung mangaral si Jesus, after na si bautismuhan, ni Juan Bautista sa Jordan River ay, anong sabi niya? 4 ng Mateo 17, magmula noon, nangaral na si Jesus. Ang sabi niya, pagsisihan ninyo at talikdan ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang maghari ang Diyos. Kaibigan, hindi ka paghaharian ng Diyos hanggat hindi ka nagsisisi sa iyong kasalanan. Hanggat hindi mo tinatalikuran yan, kaibigan. Wala kang mapapala. Kailan ka lang paghaharian ng Diyos once na ginawa mo itong sinabi ni Jesus. Inuutosan tayo ni Jesus, kaibigan. Utos ito sa Panginoon mula kay Jesus sa anak ng Diyos na buhay. Kung yung mga kapwa-tao mo sinusunod mo kahit masama ang pinagagawa, how much more kung ang nag-uutos mismo ang Panginoong Jesucristo. Bakit hindi mo gawin? Baka naman, sabi ng iba, ang sarap yata ng buhay. Masarap? Oo, masarap.
kumusta ka naman pagkamatay mo, kaibigan? Isipin mo, may impyerno, may apoy. Pag hindi ka tumalima kay Jesus, the truth is, panguli. Pag hindi ka tumalima sa utos ni Jesus, na magsisi talikuran ng iyong kasalanan is, eto, babasahin ko. 1:36. Ang nananalig sa anak kay Jesus ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi tumatalima sa anak kay Jesus, hindi magkakaroon ng buhay, mananatili sa kanya ang puhot ng Diyos. Kita nyo po. Pag hindi ka tumalima kay Jesus, magsisi talikuran ng kasalanan, ang Diyos ay nagagalit sa iyo. Ang Diyos na pupot sa iyo, kaibigan. Anong mangyayari sa iyo? Andun ang impyerno naghihintay para sa iyo. Once na namatay ka. Kaibigan, hindi pa huli ang lahat. Huwag kayong magpa-andoy-andoy dyan. Baka mahandoy kayo. Salamat, Panginoon Diyos, sa iyong turo at aral sa amin. Sa iyong liwanag ng iyong turo at aral tungkol sa aming tagapagligtas na si Jesus. Salamat po. Nawa yung mga nakikinig, nanonood ng video ito. Kung sakali man po, hindi sila seryoso, buksan ang puso nila, Panginoon. Kung hindi naman ayon sa iyo, ang kanilang pananampalataya, baguhin mo sila. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Po inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Siya naman po si Ate Corazon Bautista. Nandito kami ngayon sa Barangay 103. Sonate, District 1, Tondo, Manila. Pero nasa labas po. Anong street ito, Ate Aso? Paraiso Street po ito. Kung aming kinalalagyan. Pero yung sa kabila, Lacson Street. Dito po sa Tondo, Manila. Like, share na share. Ay yung mga na-share ni share nyo po sa iba. God bless us all po, ano? Bye-bye. Kumakaway siya, kakandidato yata siya. Joke lang.